Okay, so hanapin natin yung domain and range ng ating given graph. Tingnan muna natin mabuti yung graph natin. Di ba kapag tayo ay naghahanap ng domain and range given the graph, tinitignan natin yung ating x-axis at saka yung y-axis kung ano yung nasakop ng ating given graph. So, umpisahan natin with the domain. So, ang domain, makikita natin yan sa x-axis kasi nga x values yung tinutukoy natin doon. Tingnan natin mabuti ano ba yung mga nagamit na x values ng ating given graph. So dito, sa left side ng ating graph, tingnan natin kung saan tumapat itong ating point. So ito ay nakatapat sa negative 2. And then yung nasa kabilang part naman ng ating graph ay tumapat sa positive 3. So, mabilis nating ma-identify yung ating domain using the interval notation. Kasi kita na natin kung saan nagsimula at saka saan magtatapos yung ating domain ng ating graph. Okay? So, since gumamit ng hollow circle dito sa ating given graph, nakalagay naman dito, it means that the value, x value or y value is not included sa domain or sa range. And then ito namang nasa kabila, shaded ang ginamit dito na circle or dot. So, ibig sabihin, itong value na ito, okay, ay included sa ating set. Now, balikan natin itong negative 2 sa ating x value kasi yan yung tinapatan ng ating point na hindi included. So, sa ating interval notation, sa negative 2, ang gagamitin natin ay parenthesis. So, again, kapag parenthesis, ibig sabihin, yung negative 2 na value ay hindi included sa ating domain. Okay? Negative 2, going to. Papunta saan yung ating domain or yung nagamit na value, x value sa graph? Going to positive 3. So, yung positive 3 ay shaded, meaning, ang gagamitin naman natin ay bracket. Ayan. So, ang ating interval notation ay ganito natin isusulat. From negative 2 going to positive 3 pero excluded or hindi kasali yung negative 2 and included sa domain ang positive 3. Okay? Now, sa set builder notation naman, paano natin isusulat yung ating domain? I-describe natin yung ating domain gamit yung ating set builder notation. And actually, kita na natin yan dito sa ating interval notation. Okay? Kasi ang ibig sabihin nito, mga numbers na greater than negative 2 pero less than or equal to positive 3. Or equal to kasi gawa nitong ating bracket. Ibig sabihin, included yung positive 3. So, isulat natin using set builder notation. Gumagamit tayo dito ng braces. Yan. Okay? And then, ilagay natin yung the set of all x such that yung x natin ay igigitna naman natin yan. Okay? Gamitin natin yung x value muna dito sa ating left side, negative 2. Okay? Negative 2. So, ano ba yung mga x values natin? Yan ba ay greater than negative 2 or less than negative 2? So, ang x values natin ay mga values na kagaya ng negative 1, 0. Those are values na greater than negative 2. Hindi tayo maglalagay ng or equal to. Ano kasi nga, ang ating negative 2 na x value ay hindi kasali sa ating domain. That's why, greater than negative 2 ang ilalagay natin. Next, dito naman tayo sa positive 3. So, yung mga domain natin ay mga numbers na ano kaya, greater than or equal to positive 3 or less than or equal to positive 3. So, tignan nyo mabuti yung mga numbers na nandito. Okay, sa part na ito. Like positive 2, positive 1, 0, and all the numbers in between. So, yan ba ay mas malaki or mas maliit kesa positive 3? The answer is, mas maliit.
Okay? Tapos lalagyan natin ng or equal to kasi nga kasali yung positive 3 sa ating domain. So lalagay natin dito ay x is less than or equal to positive 3. So yan yung ating domain and set builder notation. And reminders, sa pagsusulat ng interval notation, kailangan lagi tayong mas maliit na value muna papunta doon sa mas malaking value. So kagaya nito, nag-umpisa tayo sa negative 2 na x value going to positive 3. Pero dito naman sa set builder notation, kung may interchange nyo ito, yung ating 3 at saka yung negative 2, okay lang as long as yung symbol natin ay tama rin. Okay, so proceed tayo with the range. Tinignan natin kanina yung x-axis kasi ang tinitingnan natin or kinukuha natin ay yung domain. Pumunta naman tayo sa y-axis kasi ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung range. Diba? So, tingin tayo dito sa ating y-axis. Tingnan natin ano yung mga nagamit ng ating given graph or nahagip, nasakop. Okay. So, sa ilalim, yung ating point dito, yung ating endpoint ay tumapat sa negative 4. So, itong negative 4 na to, going to positive 4. Bakit positive 4? Kasi ito yung pinakatuktok ng ating graph. Ayan, tumapat yan sa positive 4. Hindi tayo pwedeng tumigil dito sa 3 kasi nga, ang graph natin ay hanggang dito sa positive 4. So again, from negative 4 dito sa y-axis, ayan yung tinapatan, okay, going to positive 4. Ito naman yun sa taas. So kung isusulat natin yan sa interval notation, so again, yung ating rule, parenthesis, kapag yung ating y value or yung value ay hindi kasali. And then, ang ating gagamitin ay bracket kapag alam natin na yung value na yun ay kasali or included doon sa ating range. So in this case, meron tayong ginamit again na hollow circle nakatapat ng negative 4. So alam natin na ang ilalagay natin dyan ay parenthesis. Mag-start tayo with mas maliit na value which is negative 4 doon sa ating y-axis. Negative 4 going to positive 4. Okay? Positive 4. So, positive 4, ang gagamitin naman natin dito ay bracket. No, kasi ang ating positive 4, kita naman natin, parte siya ng graph. So, kasali yan sa ating range. That's why, ang gagamitin natin dito ay bracket. So, ang ating interval notation ay from negative 4 going to positive 4. Not included ang negative 4, pero included ang positive 4. Next, sa ating set builder notation naman. So again, nakita na natin dito sa ating interval notation na ang included sa ating range ay all the numbers, all real numbers that are greater than negative 4. Okay? Walang or equal to kasi parenthesis yan. Not included yung negative 4. Pero, okay, so greater than negative 4 pero less than or equal to positive 4. So, mga numbers na mas maliit or equal lang sa positive 4. Okay? Sa set builder notation, gamit ulit tayo ng braces. Yon. And then, syempre, hindi na x ang ilalagay natin. Ang pinag-uusapan natin ay range. So, y na yan. Yan. The set of all y such that y, sa gitna ulit. Okay? S, anong ilalagay natin? Greater than or less than? The set of all y such that y is greater than, okay, greater than negative 4. Greater than negative 4. O kasi yung mga numbers na nandyan ay mga numbers na mas malaki sa negative 4. Okay? Pero, less than or equal to positive 4. Okay? So, mga numbers na mas mababa or equal lang sa positive 4. Yan. So, ito na ang ating set builder notation ng ating range.